May mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubusang nauunawaan. Mga lumang paniniwala, mga sinaunang ritual, at mga anting-anting na ipinamana mula sa ating mga ninuno. Pero paano kung ang isang bagay na inakala mong proteksyon ay siya palang tanging harang laban sa isang puwersang matagal nang gustong lumusob sa mundo? Ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Mateo, ang huling tagapag-alaga ng isang langis na may lihim na hindi kailanman dapat mabunyag. Ngunit hindi na niya ito matatakasan pa. Handa ka na bang malaman ng misteryo ng langis ng Biyernes Santo? Ako, si Kuya AP, at ito ang kwentong Pinoy. Bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Ang liwanag ng ilawang digas ay tila lumabo, na parang may aninong bumabalot sa paligid. Sa labas, naroon pa rin ang matandang pari at ang kanyang mga kasamahan. Tahimik na nagmamasid. Hinihintay ang susunod na hakbang ni Mateo. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, mas malalim na tanong ang bumabagabag sa kanya. Ano ang tunay na gamit ng langis ng Biyernes Santo? Bakit kailangan may isang buhay na isakripisyo sa bawat patak nito? At kung totoo ang sinabi ng pari na hindi ito ginawa para labanan sila, kundi para pigilan ang isang mas malakas na puwersa, ano ang ibig sabihin nito para sa kanya at sa lahat ng gumamit nito noon? Huminga ng malalim si Mang Celso at tumingin kay Mateo. Mateo, may isang bagay kang hindi pa alam. Isang bagay na itinago sa loob ng napakatagal at napakaraming siglo. Lumapit siya sa isang lumang baul sa sulok ng kubo. Binuksan niya ito at inilabas ang isang makapal na lumang aklat na may balat ng kahoy at sinulatan ng sinaunang baybayin. Pinuklat niya ito at itinuro ang isang pahina kung saan may nakaukit na imahe. Isang matandang lalaking may hawak na langis, nakaharap sa isang halimaw na may libo-libong mata at galamay. Siya, si Apo Lustre. Siya ang unang gumawa ng langis ng Biyernes Santo. At siya rin ang unang naging sakripisyo nito. Ang langis na ito ay hindi gawa ng tao lamang, Mateo. Ito ay isang kasunduan, isang tipan sa pagitan ng ating mga ninuno at isang nilalang na hindi natin ganap na nauunawaan. Isang nilalang ng liwanag na nagmula sa iba pang daigdig. Hindi ito ang Diyos, pero hindi rin ito isang demonyo, Mateo. Ito ay isang tagapagbantay, isang bantay sa pagitan ng ating mundo at isang puwersang mas malaki kaysa sa ating imahinasyon. Mateo, ang alam ng karamihan ay ginagamit ang langis na ito laban sa mga aswang, barang at iba pang nilalang ng dilim. Totoo iyon, pero hindi iyon ang pangunahing layunin nito. Tumingin siya sa aklat. Pinasadahan ng daliri ang isang lumang guhit ng isang nilalang na naglalakad sa kadiliman.
isang anino na may walang bilang na mata. Nakita mo ba ang tunay na puwersang tinutukoy ng pari sa labas? Tanong ni Mang Celso. Ngunit umiling lamang si Mateo. Hindi pa. Dahil matagal nang napigilan ng langis ang pagdating nito. May isang nilalang mula sa kabilang mundo. Isang dakilang anino. Isang puwersang hindi natin kayang labanan. Ang langis ay hindi basta proteksyon, Mateo. Ito ay isang tatak, isang panata, at isang banal na harang. Napatigil si Mateo sa narinig. Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Celso? Paliwanag niyo po sa akin, hindi ko po naiintindihan. Lumapit si Mang Celso kay Mateo. Sa tuwing ginagawang tama ang langis ng Biyernes Santo, Mateo, ang kapalit nito ay isang buhay, isang tagapangalaga. Ang langis ay may hinihigop na isang kaluluwa upang manatiling makapangyarihan. Ang kaluluwang iyon ay nagiging bantay sa pagitan ng mundo natin at ng nilalang sa kabilang dako. Dito napagtanto ni Mateo tunay na bigat ng kanyang ginagawa. Sa bawat henerasyon, may isang albularyo o tagapangalaga ng langis na biglang nawawala matapos gawin ito. Ang kanilang katawan ay maaaring mamatay, ngunit ang kanilang espiritu ay nagiging bahagi ng pader na humahadlang sa dakilang anino. Kung wala nang gagawa ng langis, mabubura ang pader. Muling nagsalita si Mang Celso. Kaya gustong kunin ng mga nilalang ng dilim na iyon ang langis, Mateo. Hindi para sirain ito, kundi para sirain ang ritual. Ayaw nilang gamitin mo ito dahil alam nilang masisira ang balanse. Ang oras na wala nang gumagawa ng langis tuwing Biyernes Santo, doon darating ang tunay na puwersa ng kadiliman. Ngayon, alam na ni Mateo ang katotohanan. Hindi lang siya basta gumagawa ng langis para ipamana sa susunod na henerasyon. Siya na mismo ang susunod na bantay. At sa kanyang isip, isang mas malaking tanong ang bumabalot. Kung hindi siya handang tanggapin ang kapalaran na iyon, sino ang susunod? At kung walang susunod, handa na ba ang mundo sa pagbagsak ng harang? Sa gabing iyon, isang desisyon ang kailangang gawin ni Mateo. Isang desisyong hindi lang para sa kanyang buhay, kundi para sa buong mundo. At sa labas ng kubo, naroon pa rin ang matandang pari, nakangiti. Dahil alam niyang unti-unti nang nauunawaan ni Mateo ang tunay na kapalaran niya. Sa gabing iyon, habang si Mateo ay nakaupo sa harap ng lumang aklat, isang matinding panginginig ang dumaan sa lupa. Ang ilaw ng gasera ay biglang pumikit. Parang may malakas na hangin na dumaan pero walang kahit anong kilusan sa labas. Napatingin siya kay Mang Celso. Nakita niya ang takot sa mata ng matanda. Hindi ito isang simpleng aswang. Hindi ito isang engkanto. At hindi ito isang demonyo mula sa impyerno. Ito
ay isang bagay na mas matanda pa sa alinmang nilalang sa mundo. Sa labas ng kubo, ang matandang pari ay unti-unting lumapit. Nakangiti ito, hindi ngiti ng kasamaan, kundi isang ngiting puno ng pagkaunawa. Nararamdaman mo na, hindi ba, Mateo? Biglang lumamig ang paligid. Hindi ito ordinaryong lamig. Hindi ito parang simoy ng hangin sa madaling araw. Ito ay isang lamig na parang gumagapang sa loob ng buto. Isang lamig na bumabalot sa kaluluwa. Naglakad ang pari sa gitna ng kalsada. Itinaas ang kamay at itinuro ang langit. Mateo, paparating na sila. At doon nakita ni Mateo ang hindi dapat makita ng kahit sinong mortal. Sa kalangitan ng Rosario, Cavite, ang buwan ay biglang nagbago ng kulay. Mula sa maputlang puti, ito ay naging mapula. Hindi parang dugo, kundi parang nasusunog na uling. At sa gitna ng kadiliman, unti-unting nawala ang mga bituin, isa-isa, hanggang sa wala nang natira. Pero hindi lang ito basta dilim. Hindi lang ito kawalan. Ito ay isang bagay na lumalamon sa lahat ng liwanag. Sa gitna ng langit, may isang aninong gumagalaw. Wala itong mukha, wala itong tunay na anyo. Ito ay isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Isang nilalang na may libo-libong mata, mga matang bumubukas at nagsasara. Bumubulong sa isang wika na hindi naririnig ng pandinig, kundi nararamdaman sa loob ng utak. At sa isang iglap, isang mata ang dumilat at tumingin kay Mateo. Mateo! Mateo! Hindi ito tunog. Hindi ito boses na naririnig gamit ang kanyang tenga. Ito ay isang boses na dumiretso sa kanyang isipan. Parang isang matandang alaala na bumabalik mula sa kawalan. Mateo, alam mo na kung sino ako. Napaatras si Mateo. Hindi siya nakakapagsasalita. Hindi siya makahinga. Ngayon niya lang naiintindihan ang tunay na ibig sabihin ng langis ng Biyernes Santo. Hindi ito protection laban sa mga aswang. Hindi ito pananggalang sa kulam o parang. Ito ay isang harang, isang selyo, isang pader na matagal nang pumipigil sa nilalang na ito upang makapasok sa mundo ng mga tao. At ngayon, nakabukas ang pinto. Sa isang iglap, isang malaking alingawngaw ang umalingawngaw sa buong bayan. Nagising ang mga aso. Tumahol sila ng ubod ng lakas. Narinig ni Mateo ang sigaw ng mga tao mula sa malalayong bahay. At sa gitna ng langit, isang bitak ang libuksan. Isang itim na biyak sa ere na parang nagdurugong sugat sa langit. Mula sa bitak na iyon, unti-unting lumalabas ang mga anino. Mga nilalang na walang mukha, walang katawan, pero may presensya na kayang lamunin ang anumang buhay na madidikit sa kanila. At doon naunawaan ni Mateo. Kung hindi niya tatanggapin ang kapalaran bilang tagapangalaga ng langis ng Biyernes Santo, wala nang susunod na henerasyon para ipamana pa ito. Ngayon, hawak niya ang bote ng langis ng Biyernes Santo.
Alam na niya ang buong katotohanan. Kung ipapahid niya ito sa kanyang balat, siya na ang magiging kasunod na bantay. Siya ang magiging bagong tagapag-alay. At kapag iyon ang nangyari, hindi na siya magiging isang ordinaryong tao. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, walang hahawak ng selyo. Kapag tuluyan ng bumukas ang lagusan, mauubos ang mundo sa kadiliman. Sa gabing iyon, isang desisyon ang kailangang gawin. Isang desisyong maaaring magbago ng kapalaran ng lahat ng nilalang sa mundo. Sa kanyang harapan, ang dakilang anino ay nakatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang sagot. At sa kanyang isipan, isang tanong lang ang umiikot. Handa na ba siyang isakripisyo ang sarili para sa lahat?